Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 9, 2024. Meron nga po tayong umiiral na frontal system na nakakaapekto nga sa parte ng extreme northern Luzon at ng northern Luzon. Asahan natin may mga tsansa po dyan na mga biglaang pag-ulan dahil nga po yan sa frontal system. At yung low pressure area nga po na minomonitor natin na nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility ay meron nga bagong latest update, no, ang European Center sa Advanced Prediction. Mamaya malalaman po nga natin kung ano nga ba yung pinagbago o nagbago sa latest update ng European Center at ng Global Forecast System. Sa ngayon nga po, asahan natin na magkakaroon ng mga tsansa ng mga biglaang pag-ulan ang ilang bahagi ng ating bansa. Dito po sa ating rain map animation, mapapansin nga po natin may tsansa ng mga pag-ulan sa extreme northern Luzon at northern Luzon. Asahan din natin, no, dito nga sa parte ng eastern section ng Luzon, magkakaroon din po ng tsansa ng pag-ulan mamaya po yung alas 10 ng umaga. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, asahan natin, no, yung northern Luzon at hanggang parte ng Central Luzon ay may mga tsansa nga po na mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan, at sa parte naman ng Mindanao may mga scattered rain shower po tayong posibleng maranasan. Ganoon din po sa may natitirang bahagi ng Palawan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, tuloy-tuloy nga po may tsansa ng pag-ulan sa may parte ng Luzon dahil po yan sa frontal system. At ganun pa rin po sa may parte ng Mindanao ay may mga tsansa ng mga biglaang pag-ulan. Sa parte naman po ng Visayas, Bicol Region at ng Mindoro Provinces ay mananatiling maayos at magandang lagay ng panahon. Dahan-dahan na nga rin po, no, na bumabalik sa dati ang temperatura ng ating heat index. Dito nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, dito mapapansin nga po natin by May 10, stable pa rin nga po yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, at pagdating naman po ng May 11, nasa labas pa rin po yan ng bansa, at ito nga po almost stationary, pero extension ng kaulapan yan ay posibleng magdala ng pag-ulan sa may parte nga po ng eastern section ng Mindanao at ng Visayas. Pagdating naman po ng May 12, by May 12, as low pressure area, nasa labas pa rin po yan ng ating bansa at stationary yung kanyang pagkilos. At pagdating naman po ng May 13, ganun pa rin po, no, yung low pressure area natin ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, almost stationary, at patuloy nga pong biglang bubugso ang frontal system na makakaapekto sa parte ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Pagdating naman po ng May 14, asahan natin may frontal system pa rin po tayong umiiral, habang yung low pressure area natin bahagyang gumalaw, pero nasa labas pa rin po ito ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng May 15, asahan nga natin na magkakaroon ng pag-ulan ng halos buong Luzon hanggang parte ng Southern Luzon, at maging Bicol Region magkakaroon ng mga pag-ulan. By May 16, ito nga po yung low pressure area natin, gumalaw na po yan, pero nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon nga po, no, sa European Center, bumaba yung tsansa nito na maging bagyo. At ito po ay nasa 45% chance lamang sa ngayon, na dahil nga po, no, biglang nagkaroon ng frontal system na nagkakaroon ng interaction sa posibleng sama ng panahon. At dito nga po mapapansin naman natin, no, tuloy-tuloy na magkaparte ng Luzon.
By May 17, magkakaroon ng posibleng sama ng panahon dito nga po sa may frontal system. Ayan po kasi yung pagsasalubong ng dalawang hangin, kaya nagkakaroon din po ng sama ng panahon. At habang yung low pressure area nga na minomonitor natin, nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. By May 18, halos almost stationary pa rin yung minomonitor natin na sama ng panahon na nasa labas pa rin po yan ng ating bansa, habang yung frontal system pa rin, apektado po niyan ang parte ng Luzon. At asahan nga po natin na may mga posibleng malalakas na pag-ulan na mararanasan sa ilang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na nga po sa extreme northern Luzon. Northern Luzon ay makakaranas ng mga matitinding pag-ulan sa susunod na linggo. Dito nga po, pagdating naman po sa global forecast system, mapapansin naman po natin yung pagkakaiba ng kanilang prediction. Dito nga po, stable pa rin na posibleng maging bagyo yan, at papasok po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. At ito nga po ay didikit dito nga sa may eastern section ng Visayas bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At aangat po yan sa may eastern section nga po ng Visayas, at dediretso po yan sa parte ng Bicol region, habang nag-i-intensify po yan, lalong lumalakas patungo sa eastern section ng Bicol region. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is advanced prediction pa lamang po yan. Malaki pa rin nga po ang tsansa na magbago yan since malayo pa, mahaba pa nga po para sa susunod na linggo itong minomonitor natin na posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano pa nga ba yung mga posibilidad na pagbabago dito nga sa minomonitor natin sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.